If you look at Section 4 of the DSUD law, the department shall act as the primary government agency for the management of housing, human settlement, urban policy, the sole and main planning, policy making, regulatory, program coordination, and performance monitoring entity, human settlement, etc. Adopt a national strategy, ensure the alignment of policies and programs. Wala po rito nakalista na magko-construction din siya ng low-cost housing. Yun ang problema kasi talagang NHA ang maliwanag na sole housing construction body. But it's a fact now that meron tayong yung condominium projects For PH. under DSUD, and which agency is conducting the bidding for the contracts of the building of these condominium projects? Hindi ba si DSUD? Hindi si DSUD? My understanding is it's the LGU that is bidding out the contracts, not DSUD, Okay. because it is outside of their mandate as a policy-making body. Ang karapatan natin sa trial by jury po ay the epitome of democracy. Ito po yung pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. Kaya nga nakita po natin, hindi po gumagana ang checks and balances sa gobyerno sa ngayon. Hindi lang sa ngayon, sa loob po ng mahaba ng panahon. Simula pa po nung tayo po ay gawaran ng kasarinlan ng Amerika. July 4, 1946. Ito na po ang sitwasyon sa ating bansa. Pagdating po sa rule of law o kawalan ng rule of law. Ang meron po dito sa atin, rule of the kawatan. Sapagkat sila po ang may control sa ating mga hukuman. Nakita po natin hindi napapanagot si Digonggong. Paano siya mapapanagot? Ha? Hawak niya ang mga pulis. Hawak niya ang militar. Hawak niya rin yung Department of Justice. Pati nga si Samuel Martires ng ombudsman, supposedly an independent body, anti-corruption body. Hawak niya sa leeg. At hawak niya siyempre ang susi sa kabambayan na ginagamit niya para suhulan, takpan ang mga mata at tenga ng mga kawatan din, nakapwa niya kawatan sa gobyerno. So yan po ang sitwasyon. Nakita niyo naman na itong mga nakaraang araw na absuelto na lahat ng mga kaso ng mga Marcoses. Iniurong daw ng Presidential Commission on Good Government ang mga kaso laban sa mga Marcoses, laban kay Enrile, Dandingko-Hangko et al. Yan po ang kabuktutan ng hukumang trial by palakasan. 30 anyos mahigit ang kaso. Pinatulog na mahimbing diyan po sa Sandigan Bayan. Siyempre, nagbabayad sila dyan ng parking fee. Plus, yung pong mga nababraso nila ng mga justices yan, may pabuya pa yan bukod sa kwarta. Posisyon bilang justice sa Kwarta Suprema.
Naalala ba ninyo na itong si Arthur Ko, hindi ako nagkakamali, Arthur ang first name, no, ha? Commissioner sa Comelec nung panahon ni Digong o nung tumakong presidente si Digong. Siya po ang may hawak ng automated election sa komisyon. At nanalo si Digong. Nasaan na ngayon itong si Ko? Nandun na sa Korte Suprema. May pabuya. May kwarta na, may posisyon pa. Ang hukuman trial by palakasan po, walang kaduda-duda kung bakit marami sa atin pong mga kababayan, no, kahanay sa 99.9% sa puwerang mga Pilipino, ang hukumang trial by palakasan ang sanhi at dahilan kung bakit karamihan o marami sa hanay nating 99.9% sa pera mga Pilipino sa mga sementeryo na lamang po nakatira. Kain ng marami din sa kanila. Samantalang ang mga kawatang nagbabalat kayong mga politicians, buong pamahalaan, abay, nang gigitata sa nakaw na kayamanan. Ulit ko, simula po nang gawaan tayo ng ating kasarinlan, hukumang trial by palakasan na uso sa bayan hanggang ngayon. Kaya nakita na ninyo, kaliwat kanan ng mga kasong korupsyon at wala pong solusyon. Maring nabubukos sila doon sa mga pagdinig sa Quadcom, no? Nakikita natin ang modus operandi nila, nalalaman natin na ginagamit pala ang mga kapulisan po natin sa karnaping, sa extrajudicial killings. Okay. Yung pong pagka-booking sa kanila ay isa lamang pong bahagi ng buong proseso. Ang pinakamahalaga po ay kung paano sila pananagutin. Ang siste, itong mga chairman at maging mga miyembro din po ng Quadcom, no ha? Abay, pinagmamalaki pa nila ang mga batas na gusto daw nila nalimbagin. Palalakasin po nila yung mga pakaran, lalo na dun sa mga disbursing officer. At patitindihin po nila yung pananagutan. Tingin nyo ba sapat na yun o obra na yun? Kahit parusahan mo pa sila ng triple death penalty. Wala din pong saysay yun, walang silbi. Sapagkat hanggat hukuman trial by palakasan na kontrolado ng mga kawatan ang uso sa bayan, kalimutan na natin, burahin na natin sa ating bukabularyo. Sa bukabularyo ng gobyerno, ang salitang accountability. Burahin na po natin sa saligang batas yung proviso that public officers and employees must at all times be accountable to the people. Ano accountable? Hindi sila tinatablan ng kaso. In fact, marami sa kanila hindi kinakasuhan. So wala pong mangyayari sa buhay natin hanggat hindi po natin binago ang sistema po ng ating hukumang trial by palakasan. Pag ginawa po natin yung trial by jury of the people, by the people, for the people, abay, ito pong mga kawatan sa buong pamahalaan, mabilis pa po sa alas 4, mabubuko at maghimas parehas ang mga ito. On average po,
sa hukuman trial by jury ng United States of America, 4 na araw. 4 na araw. Average. No? Maisasakdal na. Ito pong iniimbestigahan. Lagay natin halimbawa, ang nangyayari dyan sa Department of Education. Lahat ng empleyado riyan, pati opisyal, ay merong patriotikong tungkulin na magsumbong kung meron silang nakikita, nararamdaman, napakiramdaman, niligan na anomalya sa kanilang tanggapan. May panunumpa pa nga yan eh. Diba ng mga kawani na sila po, ako po bilang kawani sa ganitong Department of Education ay magsasalita, magsusumbong kung meron ako na-discovering mga anomalya. Hindi lang mga empleyado, lahat tayo patriotikong tungkulin po natin yan. No? Sapagkat dito pa lang sa ating preamble, sa saligang batas, malinaw na nakasaad kami. Ang kataas-taas makapangyarihang mga mamamayang Pilipino, the sovereign Filipino people, humihirit ng kanyang gabay at patnubay upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Nang sa ganon, maprotektahan ng aming mga kamanahan, ating patrimonya, at pakikinabangan ng tanan ng mga soberanong mga mamamayan, hindi lamang yung mga kawatang bantay sa lakay sa pamahalaan. So, obligasyon po yan. Now, sa kasulukuyan po nating sistema na hukuman trial by palakasan, lahat ay hindi ka lang magdalawang isip. Diba? Bago ka magsumbong sapagkat mareresbakan ka. Kailangan mo pang mag-execute ng affidavit, diba? Sworn statement, para pag nagsinungaling ka, ay siyempre mananagot ka. Sa isang banda, tama ko naman yun. Kanya lang it defeats the purpose of accountability. Diba? Of public officers and employees. Kasi, lalo na kung presidente isusumbong mo, o anak ng presidente, o kamag-anak na lang, pinsan, na nangungurakot ng ayuda, akap, siyempre mag-aatubili ka na magsumbong. Sa kasalukuyang hukuman trial by palakasan sa mga proseso. Pero alinsunod sa mga proseso sa hukuman trial by jury, yung pong empleyado, halimbawa yung janitor o janitress sa tanggapan ng Speaker of the House of Representatives. Halimbawa lang may narinig siya. Nagpayabangan na itong mga opisyal niya sa tanggapan. Magkano ang binigay sa'yo? Nako, payat, 1 milyon lang? Ang bira, bilyon yung nila binubulsa, tapos binigay sa'yo 1 milyon lang. Abay, bakit? Sa'yo ba magkano? 3 million. Diba? So, dinig na dinig yun ng janitress. Ano pa dinig? Siyempre, ikukwento niya, isusulat niya lang. Na narinig ko, si opisyal namin si ganito at si ganon, abay, nagpayabangan. Pataasan sila ng kulimbat, palakihan. At di umano, yun ay suhol parte nila doon sa akap ayuda. Akap ayuda. So, pag nagawa niya na yung sulat, malamang may reward money yun kapag na-discovering tama yung kanyang ipinarating na informasyon, napanagot yung mga kawatan at nabawi yung kapirahan ng bayan. So, lagyan mo lang ng code name.
yung iyong impormasyon, yung isinulat sa papel, kung may dokumentaryo ka, mas maganda, documentary evidences, mas maganda, lakip mo doon. Pag wala, pwede na kahit kwento lang. Ihuhulog mo yun doon sa complaint box ng grand jury. Sa bawat munisipalidad, bawat syudad, meron pong grand jury. Ang termino ng grand jury, maabot yan ng 1 taon at hanggang 1 taon at kalahati. Minsan maabot ng 2 taon, depende sa sigon. Pero ang normal, siyempre, termino yung 1 taon at kalahati, usually sa Amerika. Ngayon, pag nabasa ng mga grand jurors yung iyong love letter at mag-desisyon sila na mukhang malaki-laking kulimbatan nito, unahin natin to. O ngayon, pwede nilang utusan ang mga prosecutor na mag-imbestiga. Ito sa kasalukuyan nating setup, nagpapalaki lang ng tiyan ng mga prosecutor sa kanilang mga cubicles. Diba? Sa trial by jury na setup, talagang nangangalap yan ng mga dokumento, ng mga ebidensya, ng mga testimonya. Ang pinakadapit na gawin ng prosecutor yan, ay magmungkahi sa grand jury. Naisupwena natin, justice tecum, ang mga dokumento nila kung saan napunta yung ayuda. Kung hindi man sa kanila o hindi lang kailangan doon sa opisina ng speaker, pwede din sa DSWD kung saan napunta yung ayuda. Diba? So ngayon, makikita doon, halimbawa, abay, may naka-allocate kay speaker. Halimbawa lang yung speaker, Kampikon, na palagay mo na 1 bilyon. So, paano yan i-dispense ni speaker? Pwedeng yung cash, bibigay sa kanya. Hala ka sa buhay mo riyan. Pwede ding magpadala ka rito ng mga tao na kukubra. Diba? Kung papadala siya ng mga pangalan. Ito si Mary Grace Piatos, bla 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 bla. Lagi lang natin nag-iimbento siya ng mga pangalan tulad ni Napoles, tulad ni BP Sara. So yun po mga pangalan, siyempre hindi naman po pwedeng walang mga address yan. Diba? Pamimigay mo, pero ng gobyerno wala address. Kailangan sa patakaran nandun yun. Kailangan may pagkakilanlan yung tao. Verifiable, kumbaga. Pwede mong i-validate. So, kahit na sampling lang gagawin, hindi naman kailangan lahat-lahat yun. May libo-libo yun, hindi mo trabaho masyado. Sampling na, at random, sino yung gusto yung pasyalan. Makikita mo na ngayon doon yung ebidensya. At pagka meron na ebidensya na talagang hausyaw, mga ghost beneficiaries, ang mga beneficiary na may hawak ng pondo, ng akap, not necessarily si speaker lang. Kasi alam ko, ginamit yan na mga tagapagpamudmod yung mga kalyado nilang mga politiko din. Mga congressmen, mga congresswomen, at syempre yung po mga local government officials. So pag nakita na ang ebidensya, na talagang hinukos-pukos lang yung mga listahan ng tao, mag-i-indict na po yung grand jury. I-indict na yung pinaimbestigahan. At ipapass break naman doon sa trial jury, na siyang maglilitis ng kaso. So, dyan sa grand jury, 4 na araw on average, lalabas na yung indictment or presentment. Presentment o akusasyon. Indictment o sakdal. 4 na araw.
Dito naman sa trial jury average, 4 na araw din ang paglilitis. Ha? Bago mahusgahan sapagkat ang paglilitis araw-araw yan eh. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Usually, minsan, lumalagpas sila. Kaya mabilis na ang kaso. Dito, sa kaso kung saan absuelto sila Marcos, sina Enrile, sina Danding Kuhangko, at yung iba pa, ba inabot na may 30 anyos? 30 anyos. Ha? So, kumbaga, justice delayed is justice denied. Doon pa lang, maanumalya na. Dagdagan mo pa ng naabsuelto. Kaya yun, baklasin po natin yung quasi-judicial function ng mga ahensya sa gobyerno katulad ng COMELEC. Lalo na yung COMELEC na yan, no? Utang na yan. DHSUD at iba pang mga quasi-judicial function sapagkat, again, ulit ko, yun po ay paglabag sa separation of powers ng 3 equal branches of government. Yung pong quasi-judicial function nila, function po yan ng judiciary. At kapag siyempre, trial by jury na uso sa atin, doon na kayo makita-kita sa hukumang trial by jury kung saan ang tutuklas ng katotohanan. Yan po ang trabaho lang ng mga jurors. Tuklasin kung ano yung katotohanan. Hindi tuklasin kung ano yung batas kasi yan ay trabaho naman ng mga abogado at ng judge kung ano ang nakasaad na baloob sa batas. Diba? At saka siya ngayon magdidesisyon kung sino o silang mga jurors magdidesisyon kung sino ang nagsisinungaling. Yung ba akusado o yung inaakusahan. So, kapwa ko kahanay, sa 99.9% mga eksakwerang Pilipino. Kung gusto talaga natin makamtan ang makatarungan at makataong lipunan, bayarin na kayo. Magsama-sama na tayo rito sa partido KKK 2.0 Demokratiko. Sigaw po natin pare-pareho. Ang partidong ito, yun, itanim po natin sa ating isipan, i-kill po natin sa ating kamalayan. Na ang partidong ito ay empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors. Tanda po natin, ito po ay ipetupin ng demokrasya ang karapatan sa trial by jury. Pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. At dito po, tiyak, ligtas at tayahay ang buhay nating lahat. Never again na magkaroon pa ng Mary Jane Veloso. Madalas po natin napakikinggan na si Mary Jane Veloso ay biktima ng kanyang illegal na recruiter. Totoo po yan. Totoo din po naman yan. Pero bago po siya na biktima ng illegal recruiter, biktima siya ng kulto kawatan sa buong pamahalaan na nagbabalat kayong politicians. Sapagkat kung hindi ninanakaw ng mga kawatan na ito ang umigit kumulang 4 na trilyong pesos sa success na dapat ay ginugugol sa kapakanan natin lahat, wala pong Pilipino na maghihirap. Wala pong Pilipino na kinakailangang maging OFW para mabuhay at mapag-aral ng kanyang pamilya rito sa bansa. Wala. Kaya,
Let us put our money where our mouth is. But let's not get mad. Let's get even. Isulong po natin ang amenda numero 1 sa ating development. Dapat lang juror tayo. Pwede po inyo nakanda maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.